nahihirapan mag-adjust kasi sanay akong sa malayo, sanay din ako sa pagtitinda kasi yun din binuhay ng magulang namin sa atin eh. Pero pag nasa bahay kami, fluent na Ilocano kami talaga. Kasi yung biyanan ko, from Bicol siya, Tagalog. Nakakaintindi siya ng Ilocano, pero hindi siya masyadong nakapagsalita. So kailangan namin mag-Tagalog para naintindihan niya kami. Nag-traffic enforcer ako dito sa Valenzuela. Tapos, siyempre, dahil hindi ka pa gano'ng kasanay mag-Tagalog, parang naiilang ka. Kaya, bihira ako magsalita dati dahil yung accent ko nga na Bicol, tsaka yung pananalita ko ng Tagalog is hindi ko pa maayos. Sa bawat sulok ng Pilipinas, dala ng wika ang tibok ng puso ng isang komunidad. Ang mga kwento, pagkakakilanlan, at pagmamalaki nito. Pero ano ang mangyayari kapag ang mga tinig na ito ay nakarating sa masiglang mga kalye ng lungsod ng Valenzuela? Sinusundan ng dokumentaryong ito ang paglalakbay ng mga individual mula sa iba't ibang lalawigan habang dinadala nila ang kanilang mga katutubong wika, punto ng pananalita, at tradisyon sa isang urbanong espasyo. Dito, sa magkakaibang mga kapitbahayan ng Valenzuela, ang kanilang pagsalita ay naging higit pa sa komunikasyon. Ito ay nagiging tulay sa pagitan ng mga kultura, isang tanda ng pagkakakilanlan, kung minsan isang hamon na kailangan nilang harapin. Hindi lang natin tatalakayin kung paano hinuhubog ng wika ang pagiging kabilang, kundi pati na rin kung paano nagsusumikap ang mga individual na ito na mapanatili ang kanilang katutubong wika. Sa pamamagitan ng mga tunay na kwentong ito at mga karanasan sa buhay, masasaksihan natin kung paano nananatili at umuunlad ang pagkakakilanlan sa probinsya sa malaking lungsod na humahantong sa mga panayam na nagbibigay boses sa kanilang mga karanasan, mga hamon, at mga paraan kung paano nila pinapanatiling buhay ang kanilang mga katutubong wika. Ito ang dangal ng probinsya sa dakilang lungsod, mga paglalakbay ng wika mula sa lalawigan tungo sa lungsod ng Valenzuela. Shaq, Mark Anthony, Antonino, taga Agoo, La Union, at gapuak ditoy Valenzuela, gapo pinibakot ko. Dati nga pwesto nga paglaklakwan may kat family business da. Nag-decide kami ni bakot ko nga ditoy nga agyan, taga po ditoy so trabaho. 6 years sak ditoy nga agyanan at atiduwa nga anak ko. So, nag-decide kami nga agasawa nga dito ilangan, taga po, padasan me no ti kalakaran dito Valenzuela, kan napintas ti serbisyo ti Valenzuela. Kuya, ano yung native language nyo at saka sang probinsya kayo galing? Ang salita namin ay tinatawag na Iloco, which is Ilocano kung tawagin. Ako, tubong Agoo, La Union kami. Part siya ng Ilocos Region. Nung una po kayong napunta dito sa Valenzuela, mahirap po bang intindihin o gamitin yung Tagalog? Hindi naman, kasi actually sa Agoo, nagtatagalog din ako. Hindi naman nahihirapan. Siguro may mga malalim na salita. Actually sa school namin, pangunahing namin salita is Tagalog. Nag-aaral na lang kami, may subject na lang kaming Iloco. Kapag nagtatrabaho po kayo o dito po sa trabaho ninyo, ano po madalas na ginagamit nyo? Yung unang language ninyo, Tagalog, o yung mga slang na ginagamit sa palengke? Halo. Pero pag nasa bahay kami, fluent na Ilocano kami lang.
Kasi yung biyanan ko, from Bicol siya, Tagalog. Nakakaintindi siya ng Ilocano, pero hindi siya masyado nakapagsalita. So, kailangan namin mag-Tagalog para naintindihan niya kami. Kapag po nandito kayo sa Valenzuela, nung nandito na kayo sa Metro Manila, naaasar po ba kayo ng mga tao dahil dun sa accent ninyo or yung punto ninyo sa pagiging Ilocano po? Hindi rin. Kasi karamihan naman na nagiging customer namin, Ilocano rin. Ganun din Pangasinan. So, lahat naman sila, pag naano namin silang nag-Ilocano, tsaka kami magsasalita ng Ilocano. Okay po. So, nagiging suki nyo po ba yung mga kabayan Oo, po kasi ninyo? parang yun, nagkakaintindihan. Pero sa Tagalog naman, nabubuli, hindi naman. Hindi naman po. So, ano po, nung pumunta po kayo dito, ano yung mga bagong salita sa Tagalog na hirap kayong intindihin? Actually, wala naman. Siguro yung mga malalalim na yung stead sa ibang Tagalog na tama yon. Hindi tunay yon, pre. Okay. Parang yung ibang term ng Tagalog, parang bago sa akin. Pero naiintindihan ko. Pareha lang din po. Parehas lang naman siya ng ibig sabihin. Malalim lang siya na Tagalog. So, bilang Ilocano po, paano nyo po nape-preserve yung unang lengguwahe ninyo nung napunta na kayo rito sa Maynila? At preserve, ano lang naman, kasi siguro nasanay na rin sa Tagalog, sanay din sa lingwahe. So parang, ano na lang, regular day na lang, parang hobby na lang din. So Parang nakikisalamuha. daily po ginagamit na natin. Daily ginagamit. Na ano naman, minsan lang pag nakakapagkwentuhan, nakakapagsalita ng lingwahe namin na Tagalog yung kausap ko. So minsan hindi nila naiintindihan. So kaya pinapaliwanag ko na lang. Okay po. So, nung lumipat po kayo dito, ano po yung naging hamon ninyo sa pagpapalit ng language from Ilocano to Tagalog? Actually, hindi naman naging mahirap. Kasi nga, sa school, Tagalog yun naman. So kasalamuha sa kapitbahay, siyempre iba yung nakasanayan sa probinsya. Apo. So iba naman yung ano nila dito. So kailangan makibagay. Okay po. Hindi yung doon sa probinsya, gusto mo tahimik lang. Dito talagang maingay. So yun lang. Yun yung malaking adjustment talaga. Maingay. So, ang ano lang po, pinagkaiba lang po yung pakikisalamuha natin sa mga kasama natin sa paligid. Yun lang. Kuya Mark, salamat sa pagpayag sa amin na may interview ka. No? no So, problem. thankful kami kasi makatutulong to para makita din nila kung ano yung sitwasyon ng mga galing sa ibang lugar papunta dito sa Metro Manila. So, wish namin na maging mayabong pa yung business nyo and mag-success pa kayo sa business. Salamat po. Siyak ni Rosario Endoso, Tubong Bigan, Ilocosor. Nang rugiak nga nagtinda ti prutas iti 1998. So ti naging trabaho ko ning gana tatta. Iso ti naging bread and butter mi pinangpaatal ko kadagiti anak ko. Ano po yung ginagamit yung lengguwahe po doon sa Ilocos? Ilocano. Nung una po kayong napadpad dito sa Maynila, specifically sa Valenzuela po, nahirapan po ba kayong intindihin yung Tagalog since Ilocano po yung sinasalita niyo po doon sa Ilocos? Hindi naman kasi katunayan naman college graduate naman ako eh. Wow. Banking and Finance. Bakit? Saan po yung school kayo University of Pangasinan. Anong taon po kayong nag-graduate? 83, 84. Kaya hindi ako nahirapan mag-adjust kasi sanay akong sa malayo, sanay din ako sa pagtitinda kasi yun din binuhay ng magulang namin sa atin eh. Tsaka may prior Pagtitinda. knowledge na po kayo po. Oo.
Sa trabaho pong pagtitinda, ano po yung lengguaheng ginagamit nyo? Tagalog po ba? Purong Tagalog, nag-Tagalog or English? Purong English? Ano po ginagamit? Depende kasi may mga customer din akong Ilocano. Pagka Ilocano, nag-i-Ilocano. Pagka Tagalog, nagtatagalog. Pag English, kaya ko rin naman mag-English. College grad. Oo. So, nakadepende po sa Depende sa customer, oo. Minsan na rin, syempre po, pag Ilocano, may accent po tayo, pataas. ganyan. So, minsan na po ba kayong naasar, nabully, if that's the correct term? Ay, hindi naman. Kasi Dahil- pagka Ilocano, pagka nag-meet yung dalawang Ilocano, parang magkakilala na. Ganun. How about po Ilocano and then Tagalog user? Hindi rin. Kasi dapat kasi pagka tindera ka, kahit na napipikon ka, magpakita ka pa rin ng pagkagiliw sa customer mo. Otherwise, hindi ka nababalikan. That being said po, naka-encounter kayo ng, meron. Meron din. Pero syempre, may kasabihan nga, customer is always right, dito. Kaya, pag-adjust ka. Sa pagtitinda po, syempre marami po tayong nakakasalamuha, mga kababayan. Ginagamit nyo pa rin po ba yung Ilocano sa Pagka- pakikipag-usap? Pag Ilocano yung customer ko, Ilocano talaga yung ginagamit namin. Nakadepende po sa customer. Yung sa taong makakasalamuhan nyo, kung gagamit po kayo ng Ilocano na lengguwahe. Oo. That being said po, matagal na po kayo dito. Paano nyo po napapanatiling buhay pa yung lengguaheng Ilocano sa inyo or sa pamilya nyo? Gumagamit po ba kayo ng, like, tinitrain nyo po ba sila na sa bahay, ganito yung ginagamit naming lengguahe, ganun? Ano naman kasi pagka dumarating yung mga kamag-anak, kapatid, ganon, puro Ilocano yung ano namin. Kaya yung mga anak ko, kahit na lumaki sila dito sa Maynila, nakakaintindi rin sila ng konting Ilocano. Through gathering po, napapanatiling yung buhay pa rin at nakapagsalita ng Ilocano yung mga pamilya. Thank you so much po sa oras na binigay niyo today. Kahit na maraming bumibili is nagkaroon pa rin po kayo ng time sa amin. So, thank you so much po. Sana po mas marami pong bumili sa tindahan nyo and manatiling buhay ang lingwaheng Ilocano sa pamilya po niyo. Thank you so much po. Maraming nakapunta sa Induga Boss. Ako po si Manoy Celso o sa totoong pangalan na is Arcel Celso. Naka-star po ako sa Albay, Baybay Malinaw Albay. Ako po ang may sadiri kay ning negosyong tinayo ko digdi sa Valenzuela. Napili ko sa Valenzuela ta magayon kaya ang magnegosyo digdi sa Valenzuela. So, ano po yung native language niyo po and yung home province niyo? Bicol Albay po. Ang home province namin is Albay din po. Bicol Albay. So, bale, anong year po kayo nakapunta dito and paano po kayo nakapag-adjust sa language po dito sa Valenzuela? At year 2013, yung panahon na yun ako ay transferred ng 4th year dito sa Parada, Valenzuela City. Ayun, nakapag-adjust siguro nung naging malakas na yung loob ko para kumausap ng mga kaklase ko. Kasi nung umpisa, napakahirap dahil hindi mo sila close, iba yung tradisyon, iba yung parang may language barrier, saka yung accent niya, gano'n. Pero dahil sa pag-a-adjust, dahil sa katagalan na may kausap akong Tagalog din, na tutunan ko rin ng Tagalog ang tuloy-tuloy. When you first came to the Valenzuela po, here sa Valenzuela, mahirap po ba yung Tagalog para sa inyo? Yes, napakahirap. Lalo, unang talta ko dito, 4th year high school ako, nagtatawa-tawa ako ng mga klase ko kasi gulo ako magsalita ng Tagalog. Kaya dati, pinipili ko na lang manahimik sa loob ng classroom. Kasi yun nga, pagtatawa na lang ako ng mga klase kung dahil bulol ako mag-Tagalog. Okay po. So,
Ano po yung language na ginagamit niyo po yung mainly used po sa workplace niyo po? Pag kaming magkakapatid, Bicol talaga yung ginagamit namin. Pero siyempre, pag hindi mga taga Bicol yung kausap, Tagalog na yung ginagamit namin. Sa workplace niyo po ba, gumagamit po ba kayo ng pure Tagalog or nag-iis lang po kayo and Taglish? Bihira kami mag-Taglish dito eh. More on Tagalog and Bicol lang yung ginagamit namin. Okay. So, nakakantsawan po ba kayo or napagtatawanan po kayo because of your provincial accent po? Ngayon hindi. Pero nung bago kami dito, yun talaga yung, especially nung high school ako, tsaka nung first time ko rin sa trabaho, nag-traffic enforcer ako dito sa Valenzuela. Tapos, siyempre, dahil hindi ka pa gano'ng kasanay mag-Tagalog, parang naiilang ka. Kaya, bihira ako magsalita dati dahil yung accent ko nga na Bicol, tsaka yung pananalita ko ng Tagalog is hindi ko pa maayos dati. Okay. Which Valenzuela or Tagalog slang words po yung completely new po para sa inyo? Siguro yung buong salita siguro na tuloy-tuloy na Tagalog. Hindi ko siya magawa dati. Pero ngayon, kaya ko nang makipagsabayan ng Tagalog language. Ginagamit niyo pa rin po ba yung native language niyo po sa fellow kababayan po ninyo? Yes po. Especially po yung mga customer namin dito, mga bumibisit ng taga Bicol din. Bicol kami mag-usap para maramdaman nila, may kababayan ako dito sa pwesto na para feel rin sila. Hindi sila mailang. Para pagbalik nila, parang magkakaibigan nun, magkakababayan kami nagkita-kita sa ibang bansa. Ganun po. Okay. So, how do you preserve po and keep your native language alive habang naninirahan po dito sa Valenzuela? Napakagandang tanong. Siguro, siyempre dahil kaming magkakapatid, buong pamilya namin galing talaga ng Bicol. Pag nasa bahay kami or nandito kami lang, talang Bicol talaga salita namin. Minsan nga, naiilang kami mag-Tagalog kasi yun talaga yung kinasanayan namin ng salita. So, ano po yung pinaka-biggest language challenge po na naharap dito sa Valenzuela and paano niyo po siya na-overcome? Yung Tagalog din dati. Dahil nga bago kami, siyempre, hindi mo masyado kabisado yung language kahit napag-aaralan naman sa Bicol. Pero ngayong paano ko siya na-overcome? Siguro nung tumagal-tagal na ako sa Valenzuela, tapos lagi na yung Tagalog yung salita namin. Bale po palagi na po kayo nakikipag-usap. Lagi na nakikipag-usap. Kaya nasanay na rin. Kasi sa mga pinapanood, lagi ng mga Tagalog. Kaya nasanay na. Bale, kapag po nanonood po kayo ng Tagalog na, doon po ba kayo, mostly natuto na sa Tagalog? kausap personal. Yan. Bale, para po may, Conversation. Apo. Mga ganitong klase, ganyan. Thank you po for your time and we hope that your business thrives more. And malaking tulong na rin po yung mga sagot niyo po saan. Thank you. Thank you very much. Thank you. Sa huli, nakita natin na ang wika ay higit pa sa salita. Ito ay alaala, pagkakakilanlan at buhay na bahagi ng pinanggalingan ng bawat isa. Sa Valenzuela, dala ng mga migrante mula sa iba't ibang lalawigan ng kani-kanilang tinig at bawat pagbigkas nila ng kanilang katutubong wika ay nagpapatuloy ng isang kulturang hindi kailanman mapuputol. Sa kabila ng pagbabago, paglipat, at pagsubok na dala ng urbanong pamumuhay, patuloy na lang ay pinaglalaban ng espasyong magpapahinto sa kanilang maging totoo, sa kanilang wika, sa kanilang tradisyon, at sa kanilang pinagmulan. Sa ganitong paraan, nagiging mas makulay at mas mayaman ang lungsod dahil sa samag-saring wikang nagbibigay buhay dito. Ang kanilang mga kwento ay paalala na saan man tayo dalhin ng buhay, ang ating wika ang palaging magsisilbing tahanan. Ito ang kanilang dangal at ito rin ang ating kolektibong yaman bilang mga Pilipino.